Ang nakaraan. Tunay na ito ang pinakamalalang kasal sa kasaysayan. Kaya pala parang naging napakaayos ng mga bagay-bagay. Gusto ko talagang tapusin ng maayos ang mismong kasal. Tama, hindi ito maaaring matapos ng ganoon kadali. Hindi na iyon ang kaharian ng Luthania. Kung mayroon mang aliw, marahil, iyon ay ang katotohanan ang mga formal na pamamaraan ng kasal ay nakumpleto ng ligtas. Tunay na isang relief na nangyari ito bago pa ako umalis. Hindi maaari iyon. Naglabas ng apoy ang kanyang mga mata habang nasasaksihan ng sitwasyong nagiging hindi na makontrol. Sa sobrang galit na halos kumulo na, nagpakawala siya ng malalayon na ungol. Dalhin niyo ang martilyo ko ngayon din. Sa wakas, ang tanging tao sa lugar na ito na may kakayahang magsagawa ng armed intervention, pakikialam gamit ang sandata, ay nagsimulang kumilos. At si Ghislaine, na kailangang sumaksi sa isang nagbabagang gulo sa sandaling pagbalik niya. Wow, isa itong tunay na kamangha-manghang kasal. Patuloy siyang pumapalakpak na may tulalang ekspresyon. Pagpapatuloy, noong araw na iyon, muling naalala ng mga tao kung bakit tinawag si Elena na isang buhay na sandatang panggiba, siege weapon, ang reyna ng pagkasira. Sa galit, umungal si Elena na parang kulog. Lahat kayo, ibaba ang inyong mga armas at humiga. Sa mga salitang iyon, ang mga veteranong mandirigma na matagal na niyang kasama, sina Erineth, Farnil, Jerome, Belinda, at iba pa, ay agad na napaatras at tumakas. Ang mga kabalyero at sundalo ng kaharian ay agad ding nagbaba ng kanilang mga armas at humiga. Ang mga natauhan na ay kusa ng sumunod. Ganoon din ang ginawa ng ilang maharlika. Gayunpaman, marami pa rin ang nanatiling nalilito at hindi agad naunawaan ang sitwasyon. Hindi na sila binalaan ni Elena sa ikalawang pagkakataon. Agad siyang kumilos nang hindi na hinihintay ang pagbagsak ng martilyo. Pinatumba ni Elena ang naguguluhang madla sa pamamagitan ng dahas. Walang sinuman, maharlika, kabalyero, salamangkero, o pari, ang nakaligtas. Walang makapigil sa kanya. Sa sandaling subukan nilang hamarang, sa pilitan nilang nahahalikan ng sahig. Malawak ang ngiti ni Ghislaine habang pinapanood ito. Malaki na ang ipinagbago ng galing niya. Pambihira ang kanyang mga galaw. Sa bawat pagunday ng kanyang mga kamao at paa, tumatosek ang lahat o kaya'y nawawala ng malay. Mukha pa rin siyang galit na rhinoceros beetle, pero kitang-kita sa isang tingin lang na tumaas ng husto ang kanyang antas. Gayunpaman, hindi ako pwedeng yumukod sa harap ng aking nakababatang kapatid. Ito ang kanyang dangal bilang kuya. Sinubukan ni Ghislaine na tumakas ng hindi napapansin. Sa antas niya, kayang-kaya niyang gawin iyon kahit sa harap ng maraming superhuman. Subalit, biglang kumaliwa si Elena at dumiretso kay Ghislaine. Nagkatitigan pa sila. Maaari sana siyang maglaho sa isang kurap, pero dahil naabot na ni Elena ang antas ng isang superhuman, tiyak na may mapapansin itong kakaiba. Seryoso ang naging ekspresyon ni Ghislaine. Mas mabuti pang tanggapin ko na lang ang tama. Hindi papayag ang pride niya na kusa siyang luluhod. Upang hindi mahalata ni Elena ang anumang kakaiba, pinigilan niya ang kanyang lakas hanggang sa sukdulan, na nagmukhang isang ordinaryong tao lang siya. Isesh, ituloy mo lang ang pagtama sa akin. Tatanggapin ko ito para makita kung gaano ka na talaga kagaling. Si Ghislaine, na diretsyong bumagsak sa sahig, ay napakurap ng ilang beses. Ano, bakit naging ganito kakalakas? Nagwo-workout ka pa rin ba? Mas masakit pa sa suntok ang ibinulong ni Elena habang dumadaan. Ano ito? Bakit parang ang sarap sa pakiramdam? Sa hindi malamang dahilan, parang nakakagaan ng loob. Tunay nga, tila ang instinto ng magkapatid, na malalim na nakaukit sa kanilang dugo, ay hindi matatakasan. Nakahiga lang doon si Ghislaine, nagpapanggap na walang malay. Kumilos si Elena sa bilis na nakagulantang, pinapatumba ang lahat ng nagwawala. Walang awan niyang pinalipad ang mga may hawak pang sandata. Maging ang pansamantalang kuta na itinayo ng mga dwarf ay naging abo at naglaho na lang. Doon palang natauhan ang mga tao at sama-samang bumagsak sa linya. Ang tanawin ng kanilang pagkamba na parang alon ay isang kamangha-manghang panuurin. Hindi nagtagal, si Elena na lamang ang tanging nakatayo. Sa wakas, natapos din ang seremonya ng kasal habang ang lahat ng nasa venue ay sumuko na. Bagaman ang lugar na inihanda ng may matinding pag-iingat ay tuluyan ng nawasak.
Laging ipinapakita ni Elena ang imahe ng isang eleganteng reyna para hindi mag-alala ang kanyang mga ministro. Subalit, katuwas ng inaasahan, lalo siyang naging tanyag matapos niyang sugpuin ang kaguluhan gamit ang lakas. Kung ano ang kuya, siyang kapatid. Ito ang ating reyna. Dapat ganyan kakalakas para pamunuan ang kaharian ng Rotanya. Ang kanyang matapang at kagalang-galang na presensya ay umani ng malalakas na hiyawan. Walang malubhang na sugatan. Bahagi nito ay dahil kontrolado ni Elena ang kanyang lakas, at dahil na rin sa dami ng mga paring naroon na agad naggamot sa mga sugatan. Salamat sa mga tauhan na inihanda ni Lowell, mabilis na natapos ang paglilinis. Samantala, kinaladkad si Alfoy patungo sa kulungan dahil sa paggulo sa kasal ng reyna. Bukod dito, ang mga sadyang nagpalala sa sitwasyon ay dinala rin palayo. Sa ganitong paraan, niresolbo ang sitwasyon sa loob lamang ng isang araw. Nailahad na ang lahat ay isang pagkakaunawaan lamang, at ang katotohanan ay ipinarating sa mga tao sa kabisera. Partikular na binigyang diin na si Noctura ay isa palang leech na nakipaglaban sa kadiliman kasama ang mga bayani, at siya ay hinawakan ni Ghislaine bago ibinigay kay Jerome. Nanggarantyahan ito ng pamilya ng hari at gamitin ang pangalan ni Ghislaine, mabilis na kumalma ang sitwasyon. Iyon ay dahil ang kapangyarihan ng pangalan ni Ghislaine ay tunay na napakalaki. Muling ipinagdiwang ng mga tao ang kasal ng reyna at masayang nakiisa sa reception at mga kasiyahan. Dahil ang gulo ay nangyari noong patapos na ang seremonya, wala nang naging problema sa pagpapatuloy ng lahat ayon sa plano. Tahimik na ngumiti si Ghislaine habang pinagmamasdan ang mga kalsadang puno ng tao. Lahat ay same time na binabasbasan ang kasal ni Elena. Ibig sabihin nito ay pinamunuan ni Elena at ng mga ministro ang bansa ng buong puso. Dahil hindi ito ordinaryong kasal, walang tigil ang pagkukwento ng mga tao tungkol dito. Kailangang aminin ni Ghislaine ang isang bagay. Talagang masayang kasal ito. Akalain mong makakakita ako ng ganitong karilag na palabas pagka-uwi ko. Tama, siguradong wala pang kasal na kasing garbo nito sa buong mundo. Kung nahuli ako at hindi ko ito napanood, parang nawalan na rin ako ng bagong buhay. Excited din si Dark at buong araw na dinaldal ang tungkol sa kasal. Kung may magtatanong man kay Ghislaine tungkol sa pinakanakaaliw na tanawin sa kanyang buhay, tiyak na pasok ang kasal na ito sa top 3. Sayang lang at sa kasal pa ng sarili niyang kapatid ito nangyari. Gayunpaman, isa itong kasal na pagsisisihan niyang hindi makita habang buhay. Nagpapasalamat muli si Ghislaine sa pagkakataong masaksihan ito. Ang reception at kasiyahan ay tatagal ng ilang araw. Sa mga panahong iyon, sina Elena at Errol pa rin ang mga bida. Kaya naman, nagpasya siyang magpakita sa huling bahagi na ng reception. Sa oras na iyon, malamang ay hamupa na ng bahagya ang ingay ng kasal. Bukod dito, perpekto ang sitwasyon. Makakatagpo ko ang maraming tao ng sabay-sabay. Dahil sa kasal ni Elena, halos lahat ng kakilala niya ay dumalo sa reception. Kaya kung pupunta siya sa huling araw, makikita niya ang maraming tao ng isahan lang. Bagaman kailangan niyang bisitahin ng hiwalay si Alfoy at ang ilan pa sa kulungan. Nakisaya si Ghislaine sa mga kasiyahan sa kalsada kasama ang madla. Bukas palad na nagpamahagi ng pagkain at inumin ang kaharian, kaya walang kakulangan. Napakabait din ng mga tao. Ang tanging medyo nakakahinayang na bagay ay, Hoy, tingnan mo. Iyan ang mga damit ko. Sa wakas nahanap ko rin. Kakaiba ang dalas ng pagkakataon na nakakasalubong niya ang may-ari ng tindahan ng damit. Naramdaman niyang hindi niya dapat haborin ang kanyang balabal, robe. Nahanap ko na. Iyan ang balabal na nawala sa bahay ko. Determinadong bayaran sila ng 10 beses, masigasig na umiwas si Ghislaine sa mga may-ari ng tindahan. Nang dumating ang huling araw ng reception, tumuloy na si Ghislaine sa palasyo. Kahit pagod na ang lahat mula sa ilang araw na handaan, naroon pa rin sa palasyo ang mga malapit na tauhan at kaibigan ni Elena. Sa pag-iisip na makikita na niya sila, naging magaan ang hakbang ni Ghislaine at hindi nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Dark. Opo, biglang lumipad sa langit si Dark, na kinuha ang anyo ng isang dambuhalang uwak. Lumipad si Dark sa harap ng palasyo at sumigaw ng malakas. Nagbabalik na kami. Kayong mga kahabag-habag na hanggal. Pagkatapos, umikot-ikot ito sa langit. Ang mga batang sundalo na nagbabantay sa tarangkahan ay tulala lang.
Ano iyon? Isang nagsasalitang uwak. Mayroon bang ganoon sa mundong ito? Sa kalituhan, bigla nilang naalala ang isang sikat na kwento. Ang kwento tungkol sa espiritong kasama ni Ghislaine. Subalit, hindi sila nakakasiguro kung ang uwak na ito ay ang mismong uwak na iyon. Para sa kanila, ang kwentong iyon ay parang isang alamat na lamang. Naguluhan ang mga batang sundalo, pero hindi lahat sa loob ng palasyo ay ganoon ang naramdaman. Dahil ito ay isang mahalagang lugar, karamihan sa mga kabalyero at sundalong nakatalaga doon ay mga veterano. Nakita na nila si Dark ng personal habang binabagtas ang larangan ng digmaan kasama si Ghislaine. Hindi kaya. Bakit? Ngayon, ilang kabalyero ang napatigil sa paghinga at nagmadali sa tarangkahan. Doon, namataan nila ang isang lalaking dahan-daang naglalakad patungo sa kanila. Pamilyar ang mukha ng lalaki. Hindi lang basta pamilyar, isa itong mukha na hinding-hindi nila makakalimutan. Ang mga nakakilala sa mukha ng lalaki ay sabay-sabay na napaluhod sa lupa, nang hihina ang mga binti. Sobra silang nagulat na hindi na nila naisip na panatilihin ang kanilang formalidad. Habang ang iba ay tulala, iisang tao lang ang marahas na nag-react. Isang matinis na huni ang palm unit sa hangin. Sinundan ito ng nakakabinging tunog ng isang bagay na nawasak. Ang magaspang na tunog ng mga kuko ng kabayo ay hamampas sa lupa. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa isang direksyon. Isang kabayo ang tumalon sa pader ng palasyo sa isang iglap. Isang gawaing hindi kayang gawin ng isang ordinaryong kabayo. Sa sandaling lumapag ang kabayo sa lupa, parang yumanig ang lupa sa panginginig. Isa itong itim na kabayo na may nakakatakot na mga kalamnan. Ito ang Black King, na nakakatanggap ng espesyal na pag-aalaga sa palasyo ng Rotanya. Muling hamalingging ng matagal ang Black King. Ang sigaw na iyon ay hindi lamang simpleng huni, kundi ang buong bigat ng kanyang mga pinigil na emosyon. Maya-maya, walang pag-aalinlangang sumugod ang Black King kay Ghislaine. Malugod ang naging mukha ni Ghislaine habang pinapanood ang pagtakbo ng Black King. Haha, na-miss din kita. Tumakbo ang Black King hanggang sa harap ni Ghislaine, saka biglang iniikot ang katawan. Malakas niyang iniunat ang kanyang mga hulihang binti. Pero hindi yun uubra. Mabilis na kumilos si Ghislaine at tinapik ang ulo ng Black King, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Mabilis na bumangon ang Black King at ngumiti kay Ghislaine. Nang makita ang kanyang mga gilagid, halatang tuwang-tuwa siyang makita ito. Tumawa rin si Ghislaine, saka sumakay sa Black King. Ang mga nakasaksi sa tanawin ay muling namangha. Mula nang mawala si Ghislaine, wala pang sinumang pinayagan ng Black King na sumakay sa kanyang likuran. Isang nagsasalitang uwak at ang Black King. Sa puntong ito, kahit ang pinakamabagal mag-isip ay hindi na ito maitatanggi. Ang mga kabalyero at sundalong nakasalampak sa lupa ay bumubuka lang ang bibig, hindi makabuo ng tamang pangungusap. Ang ilan ay nagsimula ng umiyak. Papaano? Bibilasan niyo sa loob. Tiningnan ni Ghislaine ang kabalyerong nakatalaga sa seguridad at ngumiti ng banayad. Matagal na panahon na rin. Nakikita kong nagsisilbi ka pa rin sa palasyo. Same time akong nagpapasalamat sa iyong pagsisikap. Magkita na lang tayo mamaya. Medyo abala ako ngayon, alam mo na. Sa madaling salita, pinatakbo ni Ghislaine ang Black King papasok. Gayunpaman, walang nang ahas na pigilan siya. Nakadapa lang sila at humihikbi. Hindi nagkaiba ang sitwasyon sa loob ng palasyo. Nabitawan ng isang matandang lingkod ang tray at pagkain na hawak niya. Hindi man lang niya napansin ang kanyang pagkakamali, ang kanyang katawan ay nanigas na parang nakakita ng multo. Ang lahat din ay natamba sa gulat nang makita ang mukha ni Ghislaine o kaya'y napaupo sa lupa habang umiiyak. Ang mga kabalyero at sundalo na nagmamadaling lumapit dahil sa gulat ay hindi rin nakaligtas. Hingal, ano ito? Ako. Tanging paghabol lang sa hininga ang nagawa nila, hindi makapagsalita ng maayos. Ang mga batang lingkod, na hindi pa nakikilala si Ghislaine ng personal, ay ganoon din. May malalaking portrait ni Ghislaine na nakasabit sa iba't ibang bahagi ng palasyo. Imposibleng hindi makilala ang kanyang mukha. Maging ang reaksyon ng mga mas nakatatanda at mas may karanasan ay nagpadali para mahulaan nila ang nangyayari. Lahat ay nakadapa sa lupa, bakas ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Kinawayan ni Ghislaine ang lahat at dumiretso sa banquet hall. Hintu, magpakilala ka.
Iniharang ng mga kabalyerong nagbabantay sa pasukan ng banquet hall ang kanilang mga kamay. Para silang nakakita ng isang baliw. Isipin mo, nangangabayo siya sa loob ng palasyo. At hanggang dito pa mismo sa lugar kung saan idinadaos ang piging ng reyna. Sapat na ito para gustuhin mong mamatay sa hiya. Dahil inakala nilang baliw ang kanilang katapat, tinitigan nila ng masama si Ghislaine at dahan-daang binunot ang kanilang mga espada. Eksakto namang nagkibit balikat si Ghislaine at nagsabi, "Ako ito, nakalimutan niyo na ba agad ang mukha ko? Sino ka? Ang iyong pagkakakilanlan og." Ang kabalyero, nang mahuli ng makilala ang mukha ni Ghislaine, ay napaatras sa takot at napaupo sa lupa. Ang ibang mga kabalyero at sundalo ay nagbagsak ng kanilang mga sandata at nagpatira pa. Kagalang-galang, nag-Grand Duke. Siya, papasok ako ng mag-isa para supresahin sila. Nagbigay si Ghislaine ng isang nakakalokong ngiti, bumaba sa kanyang kabayo, at dahan-daang binuksan ang pinto ng banquet hall. Sa kanyang pagbukas ng pinto, maraming tao ang tumatawa at nagkukwentuhan, nag-e-enjoy sa piging. Ang musikang tinutugtog ng Royal Orchestra ay mahinang umaalingaw-ngaw. Walang nagbigay ng atensyon kay Ghislaine. Tahimik na bumukas ang pinto, at mahirap tumugon sa bawat isa sa isang piging kung saan maraming tao ang labas-pasok. Kaya naman, natural na proseso para sa isang attendant na ipakilala ng malakas ang bagong panauhin, pero ang mga gwardyang dapat ay nakatayo sa pinto ay kasalukuyang nakaadapa lahat. Lumingon-lingon si Ghislaine. Wow, narito pa rin ang lahat. Nakakita siya ng maraming kaibigan. Si Elena, na nakaupo sa upuan ng karangalan at nakikipag-usap sa kanyang ama, ay nakita rin niya. Lahat ay tumatawa at nagkukwentuhan sa isang mainit at palakaibigang kapaligiran. Matapos panoorin ang eksena ng sandali, nagsalita si Ghislaine sa isang kalmadong boses. "Nandito na ako." Hindi ito malakas na boses. Gayunpaman, ang boses na iyon ay malinaw na tumama sa pandinig ng lahat. Tumigil ang musika. Ang mga nagkukwentuhan ay natahimik. Ang mga kumakain, at ang mga abalang kumikilos, lahat ay napatigil. Lahat ng umiiral sa espasyong ito ay tila huminto sa paggalaw. Sa nakakabinging katahimikan, dahan-daang lumingon ang mga ulo ng lahat. Maya-maya, lahat ng kanilang tingin ay nakatuon na kay Ghislaine. Wala pa ring nagsasalita, gayunpaman, ang ekspresyon at galaw ng mga tao ay kapansin-pansing nagbago. Nang inig ng husto si Walter at nahihirapang tumayo mula sa kanyang upuan. Napapikit-pikit si Elena na parang hindi makapaniwala, at si Errol ay napaluhod na tila gumuho ang mundo. Agos ang luha sa mukha ni Belinda bago pa niya ito mamalayan. Napahapay si Erineth, hindi man lang makatayo ng maayos. Nabitawan ni Jerome ang plato na hawak niya, at tinakpan ni Vanessa ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Napangitngit si Gillian, ang kanyang mga mata ay namumula na sa luha. Hinawakan ni Rachel ang kanyang kamay ng mahigpit at ngumiti ng may malalim na emosyon. Napaupo si Claude sa gulat, at si Wendy, na nablangko ang isip, ay hindi siya nasalo. Ang alak na iniinom ni Kauro at Lucas ay tumulo mula sa kanilang mga bibig. Sinubukan munang sampilan ni Lowell si Gordon. Nanatiling tahimik si Gordon kahit matapos masampal. Napatawa ng walang laman si Parnell na parang nakasaksi ng isang himala, at si Piat ay hindi namamalayang paulit-ulit na nag-aantanda ng cruise. Ilang beses tinurot ni Rosalind ang kanyang pisngi. Kinuskos din ni Mariel ang kanyang mga mata, sinusubukang kumpirmahin ang katotohanan. May mga lumuha, may mga humagalpak sa tawa, at may mga nanatiling tulala. Iba-iba ang naging reaksyon, pero iisa lang ang emosyong nadama nila. Gulat at kagalakan. At, isang hindi matitiis, nag-uumapaw na kaligayahan. Si Dark, na naganyong maliit na uwak, ay lumapag sa balikat ni Ghislaine. Saka muli itong sumigaw ng malakas. "Napanood ko ng maayos ang kasal niyo. Kayong mga tanga." Tumawa rin ng malakas ang Black King, ipinapakita ang kanyang mga gilagid. Tiningnan ni Ghislaine ang lahat gamit ang kanyang hindi nagbabagong ngiti. Nagsalita siya na parang walang nangyari, tulad ng isang tao na sandali lang umalis at bumalik din agad. "Sabi ko sa inyo." Dahan-daang itinuro ni Ghislaine ang kanyang sarili gamit ang kanyang thumb. At, gaya ng dati, suot niya ang mayabang na ekspresyong iyon. "May plano ako." Pagkatapos niyang magsalita,
Si Erineth ang unang kumilos sa bilis ng kidlat at tumayo sa harap ni Ghislaine. May namumuong luha sa kanyang mga mata, bahagya lang siyang nakapagsalita sa nanginginig na boses. Ghislaine, hindi ito panaginip, di ba? Binuksan ni Ghislaine ang kanyang mga braso at nagbigay ng isang mabait na ngiti. Naging mabuti ba ang kalagayan mo? Ghislaine. Isinubsob ni Erineth ang sarili sa yakap ni Ghislaine na tila ba bibigay na siya. Niyakap din siya ng banayad ni Ghislaine. Noon lang nakasiguro si Erineth nang mahawakan na niya si Ghislaine sa kanyang mga braso. Mainit ito, buhay nga siya. Ang katotohanang iyon ay sapat na para hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Maya-maya, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang tingin ni Erineth ay puno ng hindi mabilang na emosyon. Pangungulila, hinanakit, ginhawa, at pati na ang lamang na hinding-hindi niya maitatago. Dahan-daang itinaas ni Erineth ang kanyang mga braso at ipinulupot sa leeg ni Ghislaine. Bahagyang nanginig ang kanyang hininga, at ang kanyang tingin ay natural na tumuon sa mga labi nito. Ang kanyang matatalas na mata ay lamambot, lalong lumalim habang nagtataglay ng banayad na init. Nagsimulang maglapit ang kanilang mga mukha. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Ghislaine. Alam na matagal nang nanatiling tapat ang puso ni Erineth, hindi na niya ito matatanggihan o mapapatagal pa. At sa wakas, nagtagpo ng banayad ang kanilang mga labi. Tila ba ang libu-libong taon ng dambuhalang kasaysayan ay nakapaloob sa sandaling iyon. Ito ang sandali kung kailan ang mga emosyong inipon ni Erineth sa loob ng napakahabang panahon ay sa wakas ay nagtagpo. Gayunpaman, hindi nagtagal ang halik na iyon. Biglang ini-atras ni Ghislaine ang kanyang ulo at nanlaki ang mga mata. Wow! Young Master, Ghislaine, kagalang-galang na Grand Duke. Kuya, nagbalik na ang kapitan. Lahat ng naroon ay nagmamadaling lumapit kay Ghislaine, nakangiti ng mas masigla kaysa dati. Matapos ang kanyang pagbabalik, hindi na nakialam si Ghislaine sa mga usapin ng estado. Ang iba ay pinamumunuan na ng maayos ang bansa, at higit sa lahat, ang sarili niyang kapangyarihan ay maaaring makagulo sa balanse ng mundo. Bagaman ilang beses siyang hinamon ni Elena para kunin ang trono, madali niya itong nag-agapi sa tunggalian sa bawat pagkakataon at sinasabing, "Ganti ko ito sa pambubugbog na ibinigay mo sa akin. Ngayon, hayaan mo muna akong magpahinga ng kaunti." Patuloy siyang tumatakbo ng walang kahit isang pahinga. Nagawa niya iyon dahil mayroon siyang layunin. Ngayong nakamit na niya ang kanyang layunin, wala nang dahilan para pilitin pa ang sarili. Sa huli, sa halip na tumayo sa harapan, si Ghislaine ay nanatili na lamang bilang isang tagamasid ng kaharian. Hindi na siya ang direktang nagpapakilos sa mundo, kundi naging isang tila tagapangalaga ng kaharian na nagpapakita lamang kapag kinakailangan. Dahil dito, lumayo si Ghislaine sa lahat ng mga usapin at ginugol lamang ang kanyang mga araw ng mapayapa. Ang kanyang mga aktibidad ay binubuo ng pakikipagtipon sa mga kaibigan upang tumawa at makipagkwentuhan, pag-alala sa mga lumang kaibigan habang binabasa ang mga tala ni Astian, o tahimik na pagmumuni-muni ng mag-isa. Paminsan-minsan, gayunpaman, tahimik siyang tatakas dahil sa mga kababaihang umaatake sa kanya gamit ang kanilang mga tingin at ang tahimik na pressure na ibinibigay ni Erineth. Siyempre, hindi lamang tahimik na pressure ang ibinibigay ni Erineth. Nabasa rin niya ang mga tala ni Astian at nalaman na nanatili pa si Ghislaine sa nakaraan ng mas matagal ng kaunti. Paminsan-minsan ay binabanggit ni Erineth ang bagay na iyon upang bigyan siya ng pressure. Talagang nagtago ka ng palihim. Bakit mo ako pinaparamdam ng ganitong kahihiyan? Paumanhin. Paumanhin para sa ano? Hindi mo ba alam kung bakit ako nagagalit? Sa tuwing kinakaharap niya ito, walang maisagot si Ghislaine. Akala niya ay tapos na ang lahat ngayong tuluyan nang naalis ang pinagmumulan ng kadiliman, ngunit hindi pa pala. Sa isang banda, parang ngayon pa lamang nagsisimula ang totoong simula. Kailangan ko munang kumuha ng sariwang hangin. Sa tuwing siya ay nasa gipit na sitwasyon, laging gumagawa si Ghislaine ng katulad na dahilan at tumatakas palabas. Pagkatapos, palihim siyang pupunta ng mag-isa sa kagubatan ng mga halimaw, Forest of Beasts. Ang kagubatan ng mga halimaw, isang lugar na dati ay tinatawag na salamin ng kasamaan. Sa isang banda, ang lugar kung saan ang lahat ay nagsimula at nagtapos. Nakasingit ng mataas sa langit, matagal na pinagmasdan ni Ghislaine ang malawak na kagubatang iyon. Ang pagpapaunlad, pioneering,
ay kasalukuyan pa ring puspusan sa buong kagubatan. Isa itong kagubatan na nasa hangganan ng iba pang mga kaharian at umaabot hanggang sa malawak na lupain sa Hilaga. Dahil sa sobrang lawak nito, ang gawain ng paglilinis pa lamang sa kagubatan ay tila aabutin ng hindi bababa sa ilang dekada. Bukod dito, ang mga lugar na hindi pa nagagalaw ng mga kamay ng tao ay pinamumugaran pa rin ng mga kakatwang halimaw, kaya malinaw na mas matagal pa rito ang kailangan bago tuluyang makumplito ang paninirahan. Kapag ang kaharian ay naninirahan sa isang bagong rehiyon, tanging ang mga pinaka-elite na tropa lamang ang kanilang ipinapadala, kasama ang mga superhuman. Gaya ng dati, ang mga Knights of Fenris ang nangunguna. Habang nakatingin sa eksi ng iyon, mahinang bamulong si Ghislaine. Sinubukan kong huwag nang makialam sa mundo, ngunit mahirap baliwalain ang kagubatan ng mga halimaw. May mabuting dahilan para dito. Si Ghislaine, na nahihirapan sa desisyon sa tuwing tumatakas siya sa kagubatan, ay sa wakas ay naglabas ng buntong hininga. Sa tingin ko ay tama lang na ako mismo ang tumapos nito. Bagaman ang Demon Realm ay nasil na ni Deneb, hindi pa rin maalis ng sangkatauhan ang kanilang takot. Ito ay dahil ang pagkabalisa at sindek sa hindi malaman kung kailan o ano ang maaaring mangyari ay malalim na nakatatak sa puso ng tao. Bagaman ang mga kahariang itinatag malapit sa Demon Realm ay nagsasabing nagbabantay sila, walang sinuman ang nakakaramdam ng kaligtasan sa pamamagitan lamang yon. Ang mga pinuno ng sangkatauhan ay naghigpit sa Demon Realm sa loob ng mahabang panahon. Nagtanim sila ng hindi mabilang na mga puno upang gawin itong isang maze, at pagkatapos ay nagtapon ng napakaraming mga halimaw at hayop sa loob nito. Isa itong proyekto na isinagawa sa loob ng mga dekada sa pamamagitan ng pagkakaisa ng lahat ng mga kaharian sa kontinente. Bilang resulta, sa paglipas ng panahon, ang Demon Realm ay naging isang lupain ng kamatayan kung saan ang mga ordinaryong tao ay hindi nangangahas na tumapak. Hindi lamang mga halimaw ang naroon. Ang ilang mga tribo ng mga elf at dwarf na tumakas matapos matalo sa digmaan ay nagtago sa Demon Realm. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila, kung sila ba ay nangamatay na lahat, o kung sila ba ay nabuhay sa kung saan at pinapanatiling buhay ang kanilang lahi. Ito lamang ang lahat ng naitala ni Astron tungkol sa Demon Realm. Gayunpaman, mahuhulaan ni Ghislaine kung ano ang nangyari pagkatapos nyon. Ang lahat ay tiyak na naging korap. Salamat kay Deneb, ang pinagmulan ng kadiliman ay nasil. Gayunpaman, ang seal na iyon ay nagsilbi lamang upang pigilan ang kadiliman na tumagas pa ng higit. Dahil sa sobrang lakas ng seal, hinigup at kinulong nito maging ang kadiliman ng Demon Realm, ngunit hindi nito kayang burahin ang kadilimang kumalat na sa buong mundo. At ang kadiliman ng Demon Realm ay hindi rin tuluyang naglaho. Ang enerhiyang tumagos sa lupain sa loob ng mahabang panahon ay nananatili pa rin, bagaman mahina na. Iyon ay hanggang sa ang muling nabuhay na Demon God ay hinigup ang lahat ng kadiliman ng mundo. Natural, ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa Demon Realm sa panahong iyon ay walang naging pagpipilian kundi ang patuloy na malantad sa enerhiyang iyon. Ang mga halimaw, ang mga elf, ang mga dwarf, at maging ang mga ents at mga espiritu na pumunta doon kasama nila. Sa huli, tiyak na nagbago sila at naging mga halimaw na udyok lamang ng mapanirang instinto, matapos makalimutan maging kung sino sila. Iyon ang mismong dahilan kung bakit ang kagubatan ng mga halimaw ay pinamumugaran ng mga kakatwang nilalang. Mga nilalang na unti-unting kinain at binago sa loob ng panahon na umaabot mula dekada hanggang siglo. Malamang na instintibo silang nagpatuloy sa paghahanap na mapalapit sa pinagmulan ng kadiliman. Dahil ang mga pira-pirasong kaisipan ay tiyak na walang tigil na kumakamot sa kanilang mga isipan at umaangal. Iyon din ang dahilan kung bakit ang mga halimaw ay mas malakas at mas baluktot habang mas malapit sila sa lugar na nakasil. Ang mga dragon ay malamang na nag-isip na sapat na iyon, ngunit sa panahong iyon, ang Church of Salvation ay halos nalipol na. Malamang na hinusgahan nila na hindi nila kailanman matatalo ang sangkatauhan gamit lamang ang ilang mga pari at ang kadilimang natitira sa mundo. Bukod dito, hindi nila kailanman naisip na sila mismo ay malilipol. Ang kanilang layunin ay lumikha ng isang hindi perpektong kapayapaan, gaano man kaliit, at dinalangan nila ang kapayapaan sa mundo sa loob ng 1,000 taon. Iyon ay hanggang sa Sigat Rose, ang huling natitirang inapo ng mga apostol dinala muli ang Church of Salvation sa ibabaw ng mundo.
Matapos maglaho ang mga tala, maging ang katotohanan iyon ay naging baluktot. Sa sangkatauhan, ang kagubatan ng mga halimaw ay naging wala ng iba kundi isang lupain ng sindik na pinamumugaran ng mga hindi matukoy na halimaw. Sa mga tao ng Church of Salvation, na gumagala matapos mawala ang kanilang banal na lupain, ito ay itinuring bilang isang sagradong lugar kung saan pinuprotektahan ng mga tagapangalaga ang seal. Malamang na naniwala sila na kaya nilang hawakan maging ang mga halimaw na nadungisan ng kadiliman. Wala nang ibang paraan noon ngunit sa totoo lang ay isang kaluwagan na ganito ang kinalabasan. Kung ang kagubatan ng mga halimaw ay hindi naging kasing panganib ng ngayon, nahanap na sana ng Church of Salvation ang kanilang banal na lupain ng mas maaga. Gayunpaman, ngayong naglaho na ang lahat ng kadiliman, wala nang benepisyo sa pag-iral ng kagubatan ng mga halimaw. Ang mga nilalang sa loob ay nagdurusa pa rin, nang hindi man lamang alam kung bakit sila nagdurusa, dahil hindi nila kayang kontrolin ang kadiliman ni maging alipin nito. Mga nilalang na nakatadhana na magdusa magpakailanman mula sa isang uhaw na hindi matukoy ang kalikasan. Balang araw, silang lahat ay maglalaho, ngunit, ang kumpletong kolonisasyon ay isang proseso na tumatagal ng napakahaba. Samantala, ang mga korap na nilalang ay kailangang gumala sa walang katapusang pagdurusa. Hindi matiis ni Ghislaine na iwan silang mag-isa. Kaya nagpasya siya na ang gagawa ng hakbang. Dahan-dahan siyang bumaba sa kagubatan at tahimik na naglakad. Ngunit hindi ito isang simpleng paglalakad. Ang kapangyarihan ng mundo ay tumugon sa kanyang kalooban. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Ghislaine, ang mga nilalang na naging korap dahil sa kadiliman ay nagiging abo at naglalaho. Walang paglaban, walang hiyaw. Nang walang anumang sakit, nang hindi nalalaman kung ano ang nangyari. Sila ay naglaho lamang ng tahimik. Naglakad si Ghislaine ng matagal. Ang kanyang kalooban ay kumalat ng palawak, banayad na binalot ang buong kagubatan. Sa isang sandali, ang mga kakatwang presensya na pumuno sa kagubatan ay naglaho na parang mahika. Tanging isang hindi matitiis na katahimikan ang pumalit sa kanila. Tumigil si Ghislaine ng sandali at pinagmasdan ang walang lamang kagubatan. Pagkatapos, ibinuko niya ang kanyang bibig sa isang mababang boses. Colm, umaasa ako na sa susunod na buhay kayo ay magiging masaya. Iyon ang kanyang huling poem. Sa mga hindi sinasadyang nakain ng kadiliman at nawalan maging ng kanilang mga pangalan. Matapos ayusin ang mga sugat na iniwan ng 1,000 taon, bumalik si Ghislaine sa palasyo. Siya ay tahimik na naupo sa kanyang upuan at ibinaon ang sarili sa malalim na pagmumuni-muni. Para sa kanya, na hindi na nangangailangan ng tulog, ang pagmumuni-muni ang kanyang tanging tunay na pahinga. Gaano kayang oras ang lumipas? Sa dagat ng tahimik na kamalayan, biglang nakaramdam si Ghislaine ng isang banyagang pandama. May isang bagay na kumukonekta sa kanyang isipan. Maya-maya, isang mahinang ngiti ang kumalat sa mga labi ni Ghislaine. Kaya pala iyon, kay laki ng swerte, naramdaman ni Julia na para siyang nahulog sa walang katapusang lumulubog na tubig. Isang kalaliman na walang liwanag. Sa isang kadiliman kung saan hindi niya man lamang magawang huminga, patuloy siyang lumulubog. Doon na iyon, mula sa malayo sa itaas, isang mahinang sinag ng liwanag, nakasingipos ng dulo ng isang karayom, ang tumagos. Inabot niya ang kanyang kamay nang hindi niya namamalayan. Alam niyang hindi niya ito maaabot, udyok lamang ng pagnanais na mahawakan ang liwanag na iyon. Tila ba isang minamahal na boses ang naririnig mula sa kabila ng liwanag na iyon. Julian, Denham, ililigtas ko ang mundo para sa iyo. Iyon ang lagi niyang sinasabi. Paulit-ulit, nang walang mintis. Ang sagot din ni Julian ay nanatiling hindi nagbabago. Denham, gaano man karaming beses siyang mamatay at muling mabuhay. Kahit na siya ay mabasag at magdusa, walang katapusang inuulit ang parehong tadhana. Ako, gagawa lamang siya ng isang desisyon. Iiwan ko ang mundo para sa iyo. Kailangan niyang gawin iyon. Iwan, at iwan muli, at sa huli, iwan maging ang kanyang sarili. Doon lamang, niya siya may iligtas. Ghislaine, lagi kang tama. Ang mga hindi malilimutang salita ni Ghislaine. Ang mga salitang iyon nag-amabay sa kanya sa tuwing siya ay nahihirapan, sa tuwing siya ay naliligaw sa pag-iisip. Kaya pakiusap, hayaang maging tama ang aking pinili. Hayaang, ang desisyong iyon ang sa huli ay magligtas kay Denham. Lumulubog sa walang hanggang kadiliman.
Dahil sapat na ang ako lamang. Ipinikit ni Julian ang kanyang mga mata. Nararamdaman ang kanyang kaluluwa na lumulubog sa isang kalaliman na walang takas. Malalim, malalim kung kailan. Kakainin na siya ng kawalan at ang lahat ay malapit ng matapos. Ang maliit na liwanag na iyon ay biglang kumalat na parang sumasabog. Itinutulak palayo ang kadiliman habang kumakalat ito. Nagkakalat na parang hindi mabilang na mga pira-piraso ng isang basag na bituin, binalot nito ang katawan ni Julian. Ang kanyang mga pandama, na unti-unti nang nanlalamig, ay dahan-daang nabuhay. Ang init, mga emosyon, at maging ang hininga na kanyang nakalimutan. Dahan-daang idinilat ni Julian ang kanyang mga mata. Ang liwanag ay naglaho at ang nakapaligid na tanawin ay pumasok sa kanyang paningin. Ang lugar na ito ay isa itong lugar na hindi pa niya nakita kailanman. Gayunpaman, ito ay napakaganda. Ang mainit na sikat ng araw ay banayad na lumalapag, at ang mga ibon ay lumilipad at humuhuni ng malaya sa malinaw na hangin. Sa gitna nila, ang mga maliliit na espiritu ay isa-isang lumapit sa kanya, nakangiti. Kayo, habang maingat na iniaabot ni Julian ang kanyang kamay, ang mga espiritu ay nagalak at umikot sa kanya ng ilang beses. Na tila ba matagal na silang naghihintay. Pagkatapos, maya-maya ay lumingon sila at nagsimulang lumipad palayo. Sa mga galaw ng mga espiritu, na tila senyas sa kanya na sumunod, instintibong humakbang si Julian. At nakita niya ito, isang magandang kastilyo na gawa sa purong puti. Habang lumalapit siya dito na tila nahuhumaling, ang tarangkahan ay kusa ng bumukas. Sa loob ng kastilyo ay nakatayo ang ilang mga tao na mukhang mga lingkod. Lahat sila ay ngumiti at yumuko kay Julian. Lumingon-lingon si Julian, hindi alam ang nangyayari. Isang tao, na nakangiti lamang, ang gumabay kay Julian. Wala siyang naging pagpipilian kundi sumunod. Sa gitna ng kastilyo ay nakatayo ang isang dambuhalang gintong pinto. At maya-maya, habang ang pintong iyon ay dahan-daang bumubukas. Pwa! Bumuhos ang napakaliwanag na liwanag. Sobrang nakakasilaw nito kaya ipinikit ni Julian ang kanyang mga mata ng sandali. At nang idilat niya itong muli, napatigil siya sa paghinga. Ang bumulaga sa kanyang mga mata ay isang banquet hall na napakarilag na hindi kayang ilarawan. Ang espasyo, kung saan ang ginto, hiyas, liwanag, at musika ay magkakasama, ay walang kapantay sa anumang ganda sa mundong ito. Gayunpaman, hindi nagulat si Julian sa rangya ng banquet hall, kundi sa mga taong nagtitipon doon. Kayo, kuya, narito ka na sa wakas. Ang unang boses na bumulalas ay isang pamilyar na boses. Man Oswald, dito kita hinihintay sa isang revolusyonaryong paraan. Malakas na tumawa si Oswald at sinalubong si Julian. Lahat ng miyembro ng mercenary group ni Julian, na nanatili sa kanya hanggang sa huli, ay nagtitipon sa banquet hall. Ibinuka ni Julian ang kanyang bibig sa isang nanginginig na boses. Paano kayo? Dahil doon, ang mga mersenaryo ay sumigaw ng masigla. Ano, Kapitan, bakit parang nahihiya ka pa? Kapitan, napakatagal mo. Gaano ba karaming trabaho ang kinailangan mong gawin? Tawa, boses, at maging ang magaspang na paraan ng pagsasalita. Lahat sila ay mga bagay na hindi malilimutan. Maya-maya, lumapit si Tyron at ipinatong ang kamay sa balikat ni Julian. Nagsumikap ka, kinagat ni Julian ang kanyang labi at naglabas ng isang nanginginig na hininga. Hindi niya alam kung paano ito nangyari, pero labis ang kanyang tuwa na makitang muli ang kanyang mga kaibigan. Ang banquet hall ay hindi lamang puno ng mga mersenaryo. Kuya, tumakbo si Leo, tuwang-tuwan na makita siya. Hindi siya mukhang ang nasa katanghalian na lalaki na huling nakita ni Julian. Gaya noong una silang magkita, nakangiti siya na may batang mukha na hindi pa nadudungisan ng mundo. Rio, ikaw din. Hindi lang ako. Bago niya malaman, sina Andrew at ang Marquis Vale's aunt ay nakatayo na sa kanyang tabi. Ibinuko ni Andrew ng malawak ang kanyang mga braso at gumawa ng isang eksaheradong ekspresyon. Hero Julian, tagapagligtas ng mundo. Oh my, bakit napakatagal mo? Bukod sa kanila, lahat ng nakabuo ng espesyal na ugnayan sa mercenary group ni Julian ay nagtitipon dito. Lahat ay sumasalubong at bumabati kay Julian. Nahirapan si Julian na pigilin ang namumuong luha. Doon na biglang hinawakan ni Leo ang kamay ni Julian at sinabing, Kuya, pakiusap, pumunta tayo rito. Sumunod si Julian sa pangunguna ni Leo.
At sa wakas, nakita na niya sila. Kayo, si Ashton, na may suot na nakakalokong ngiti, at si Marika, na tumatawa sa tabi niya. Nabulunan si Julian at nahirapang magsalita. Ashton Marika, sabi ni Ashton na may mapagmalaking ekspresyon. Alam kong kakayanin mo yan. Hanggang sa huling sandali, tiniis ni Julian ang sakit at hindi kailanman iniwan ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Iyon ang dahilan kung bakit niya natulungan si Ghislaine at namatay bilang isang bayani. Isa pang boses ang narinig mula sa kanyang tabi. Hey! Lumingon si Julian at nakita si Kyle na nakangiti ng masaya. Kyle, naghintay ako, para pumunta ka rito. Maikli lang ang pangungusap na iyon, pero sapat na iyon. Ipinatong din ni Lionel ang kanyang braso sa balikat ni Kyle at nag-thumbs up kay Julian. Sa wakas, isang butil ng luha ang gamulong mula sa mata ni Julian. Lahat ng kaibigang hinahangad niyang makita ay narito. Hindi niya maintindihan kung paano ito naging posible. Pero ang tanging mahalaga ay ang kanyang mga kaibigan ay nasa harap mismo ng kanyang mga mata. Ano, bakit ka umiiyak? Naging iyakin ka na ngayon. Lumapit si Ashton at niyakap si Julian. Tahimik din siyang niyakap ni Marika. Sumunod din sina Kyle at Lionel, niyakap din si Julian. Mainit ito, sa sobrang init na pakiramdam na iyon. Niyakap ni Julian ang kanyang apat na kaibigan at umiyak ng walang katapusan. Bamulong si Ashton sa umiiyak na si Julian. Tapos na ang lahat. Nagsumikap ka ng husto, Hikbi. Sa mga salitang iyon, humikbi si Julian ng malakas sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Gaano niya hinahangad na makita ang mga kaibigang ito? Gaano niya pinangarap na muling makatagpo sila ng ganito? O Diyos, pakiusap kung panaginip man ito. Pakiusap huwag mo na akong gisingin sa panaginip na ito. Matapos aliwin si Julian ng matagal, humiwalay si Ashton at tumawa. Problema kung ganyan ka na Cathcart at umiiyak na agad. Sa mga salitang iyon, tumigas ang ekspresyon ni Julian. Hindi kaya. Ngumiti lamang si Ashton at umatras ng isang hakbang. Ganoon din ang ginawa ng ibang mga kaibigan. Hindi, lahat ng narito ay umatras na tila may pinag-usapang kasunduan. Natural na nabuo ang isang daanan. Sa dulo ng daanang iyon ay nakatayo ang isang hagdanan na nagniningning sa gintong liwanag. At sa tuktok ng mga hagdanang iyon, isang babae ang banayad na nakangiti. Tinawag ni Julian ang kanyang pangalan sa isang nanginginig na boses. Ang pangalang iyon, na nakatatak sa kanyang kaluluwa at hindi kailanman malilimutan. Ang pangalang iyon na hinahangad niyang tawaging muli. Deneb, Julian. Matingkad na ngumiti si Deneb at tinawag ang kanyang pangalan. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Julian at naglagay ng lakas sa kanyang mga binti. Tanggay ng matinding emosyon, naramdaman niyang tila bibigay siya sa anumang sandali, ngunit kahit papaano ay humakbang siya. At isa pang hakbang, at isa pa. Ang kanyang mga hakbang, na dati ay mahirap, ay biglang bumilis na parang lumilipad siya. Deneb. Tumakbo si Julian sa isang iglap at niyakap ng mahigpit si Deneb. Sapat na lakas para mabasag, na tila hinding-hindi na niya ito pakakawalan muli. Gayunpaman ay mas maingat kaysa dati, tulad ng isang taong natatakot na mawala siya. Deneb. Paulit-ulit na tinawag ni Julian ang kanyang pangalan, habang lumuluhan ng mainit na luha. Ibinuon din ni Deneb ang kanyang mukha sa mga braso ni Julian at umiyak. Kasing sidhi ng panahong sila ay noalay. Nagyayakapan ng mas mahigpit. Lahat ng naroon ay nakangiti habang pinagmamasdan silang dalawa. Maya-maya, bahagyang humiwalay si Julian at tiningnan si Deneb. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ngunit ito ay puno ng isang ngiti na mas masaya kaysa dati. Nagsalita si Julian na tila gumagawa ng isang panata. Hindi na kita pakakawalan muli. Hindi rin kita pakakawalan. Dahil handa silang itapon ang lahat para sa isa't isa. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagkikitang ito ay hindi maiiwasan. Hinawakan ni Deneb ang kamay ni Julian at sinabing, Julian, ang ating mahalagang kaibigan ay may Reg Along inihanda para sa atin. Hindi na nagtanong si Julian kung ano yun. Sa ngayon, alam na rin niya kung ano ang Reg Along binanggit ni Deneb. Muling nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Isang mainit na liwanag ang bumaba mula sa kisame. Ang liwanag ay ginawang puti ang lahat at binalot silang dalawa. Kasabay nito, lahat ng naroon ay nagbago at naging isang nagniningning na liwanag at nagsimulang maglaho ng isa-isa. Sa gitna ng maningning na liwanag,
Ipinikit ni Ashton ang kanyang mga mata. Yulian, Denim. Hinawakan niya ang kamay ni Marika. Maya-maya, ang kanilang mga katawan ay nagbago rin at naging mga pira-piraso ng liwanag, kumakalat na tila nababasag. Pakiusap, sa buhay na ito. Hindi nagtagal, ang mundo ay napuno ng purong puting liwanag. Sa loob nito, tanging ang boses ni Ashton ang natira, na dahan daw ang umaalingaw-ngaw. Sana ay maging masaya kayo. Ang batang lalaki at ang batang babae ay mga ulila sa digmaan. Nagpupumilit silang mabuhay sa isang nayon ng mga magkakaingin malapit sa kaharian ng Ter-Ian. Dahil wala silang ibang malapitan, ang isa't isa na lamang ang tanging sandigan na natitira sa kanila sa mundo. Dahil sa pagiging mahirap ng nayon, tiyak na hindi sapat ang pagkain. Mas maraming araw na sila ay nagugutom at maging ang kakarampot. Na pagkain na isusubo nila ay kinikita lamang bilang bayad sa mababang uri ng trabaho. Gayunpaman, ang tunay na nagpapabigat sa batang lalaki at babae ay hindi ang gutom, kundi ang paraan ng pagtingin sa kanila ng mga taga-nayon. Dumarami ang bilang ng mga taong nagchichismis na ibebenta ang batang babae sa isang samahan ng mga mangangalakal kapag lumaki na siya ng kaunti. Sa tuwing mangyayari iyon, nagngangalit ang mga ngipin ng batang lalaki at nagsasabi, "Kapag lumaki na tayo ng kaunti pa, tumakas tayo sa nayong ito. Sige. Huwag kang mag-alala, protektahan kita." Laging matapang magsalita ang batang lalaki, ngunit alam na alam niya kung gaano kadelikado ang pangakong iyon. Subalit, hindi pa sila pwedeng umalis ngayon. Para sa dalawang bata pa, kahit ang simpleng paglalakbay ay isang pakikipagsapalaran kung saan kailangan nilang itaya ang kanilang buhay. Kaya naman, araw-araw, nag-iisang humahawak ng kahoy na espada ang batang lalaki, nagsisikap na maging mas malakas. May magaspang na ugali ang batang lalaki. Dahil dito, madalas siyang bugbugin ng mga taga-nayon. Gayunpaman, hindi niya hinahayaang mawala ang kanyang tapang. Naniniwala siyang iyon lamang ang tanging paraan para maprotektahan ang batang babae. Hindi naiiba ang araw na iyon. Nakipagtalo siya sa isang taga-nayon na tumangging bayaran siya sa kanyang trabaho, at nauwi ito sa matinding pambubugbog sa kanya. Narinig pa niya ang mga pangungutya na balang araw ay ibebenta rin siya, ngunit hindi ito pinansin ng batang lalaki. Plano niyang umalis sa lugar na ito kasama ang batang babae sa sandaling lumaki na siya ng kaunti. Dahan-daang hinaplos ng batang babae ang may pilat na mukha ng batang lalaki at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" "Ah, ayos lang ako. Wala lang ito. Hindi mo ba alam na sobrang lakas ko? Gayunpaman subukan nating maghukay ng ilang halamang gamot at itapal ito." "Huwag na. Ayos lang talaga ako." Laging nagpapanggap na masungit ang batang lalaki. Ayaw niyang malaman ito na gusto niya ito, ngunit mas lalong ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan. Gayunpaman, alam ng batang babae. Alam niya ang mga damdaming nakatago sa likod ng kanyang mga magaspang na salita. Ang batang babae ay may mas matandang personalidad kaysa sa batang lalaki. Gamit ang kanyang maliliit na kamay, nangolekta ang batang babae ng mga halamang gamot at tahimik na itinalapal sa sugat ng batang lalaki. Bagaman nakasimangot pa rin ang batang lalaki, nanatili siyang hindi gumagalaw, gaya ng lagi niyang ginagawa sa mga ganitong sandali. Matapos ang panggagamot, banayad nang ngumiti ang batang babae at isinandig ang kanyang ulo sa balikat ng batang lalaki. Pagkatapos, habang nakatitig sa paglubog ng araw, sinabi niya, "Ang ganda, hindi ba?" Namula ang batang lalaki at lumingon palayo. Gayunpaman, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay matabang pa rin. "Maganda, anong ibig mong sabihin? Hindi naman iyan nagbibigay sa iyo ng pagkain." Ngumiti lamang ang batang babae sa mga salitang iyon. Dahil kahit hindi sabihin, lagi niyang nararamdaman ang mainit na puso ng batang lalaki. At kaya, ang dalawa sa kanila ay matagal na tumitig sa napakagandang nagniningning na paglubog ng araw. Dahil ang kalangitan sa gabi na tinitingnan mula sa likuran ng nayon ang tanging kal-iwan na ipinagkaloob sa kanila. Iyon ang parehong buhay araw-araw. Walang nagbabago. Isang buhay ng bahagyang pagligtas sa araw habang binubugbog, namamaalamos, at binabaliwala. Iyon ang dahilan kung bakit ninais ng batang lalaki na lumaki sa lalong madaling panahon. Dahil ang kanyang lakas ay masyado pang mahina para maprotektahan ang batang babae. Inulit-ulit lamang ng batang lalaki at ng batang babae ang mga araw na katulad yun, nang walang pag-asa o pagbabago.
Hanggang sa may dumating na naghahanap sa kanilang. Dalawa, Marquis Gideon ng kaharian ng Ferayon. Dahil naglingkod kay Julian ng may mas malalim at matatag na katapatan kaysa Kwan Inuman, naging siya na ngayon ang pinakamapangyarihang figure sa kaharian. Ito ay dahil ang mga puwersa ng Ferayon na sumama sa Allied Forces ay nasa kanyang mga kamay pa rin. Natural, hindi mabilang na mga pagbabantay at pressure ang ibinuhos sa kanya. Gayunpaman, si Marquis Gideon, na isa ng bayani ng digmaan, ay hindi man lang kumurap. Sa katunayan, nais din ni Marquis Gideon na bitawan ang kanyang awtoridad sa militar. Ngunit hindi niya magawa, sa sandaling ibaba ko ang aking kapangyarihang militar mamamatay ako. Sa simula pa lang, nais na ng mga maharlika ng paksyong Royalist na patuloy na alisin si Julian, na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan at katanyagan. Natural, hindi nila siya iiwan ng mag-isa, dahil siya ay praktikal na kanang kamay ni Julian. Ang tumatandang hari ay nakarete na ngayon sa banig ng karamdaman at hindi na kayang asikasuhin ang mga usapin ng estado. Habang sinasamantala ang sitwasyong ito, isinulong ng paksyong Royalist ang kapatid ni Julian sa ama at patuloy na binabantayan si Marquis Gideon. Kung buhay lamang sana ang inyong kamahalan. Nagbuntong hininga si Marquis Gideon araw-araw. Orihinal na binalak niyang iluklok si Julian sa trono kapag natapos na ang digmaan. Legitimacy, kakayahan, at maging katanyagan, siya lamang ang nag-iisang nagtataglay ng lahat ng mga katangiang ito. Gayunpaman, patay na si Julian. Hindi man lang niya alam kung paano ito namatay. Ang tanging naiparating ay ang balita na, sa huling sandali, winasak niya ang Church of Salvation kasama si Ghislaine at nawala ng buhay sa mismong lugar na iyon. Hanggang sa araw na ito, ang katotohanan iyon ay parang isang mapait na sugat pa rin. Dapat ay sinundan ko siya hanggang sa huli. Hindi ko man lang nakuha ang katawan ng inyong kamahalan. Ang katotohanan na si Julian ang adversary ay nanatiling hindi alam ng mundo. Itinago ni Ghislaine ang katotohanan iyon, at ang mga nakakaalam ay itinikom ang kanilang mga bibig hanggang sa huli. Dahil ang Death Squad lamang ang lumahok sa huling labanan, natural na naitago ang katotohanan. Sa gayon, nanatili si Julian bilang isang bayani na nagligtas sa mundo at namatay sa isang maluwalhating paraan. Maging hanggang ngayon, hindi mabilang na mga tao ang bumabanggit sa kanyang pangalan ng may pagkamangha, hindi nagtitipid sa paggalang o papuri. Ngunit para kay Marquis Gideon, wala itong halaga. Si Julian, na pananggikwan niya ng katapatan, ay patay na, at hawak niya ngayon ang kapangyarihan para lamang mabuhay, nang walang anumang katwiran. Kung mamatay ako ang kahariang ito ay mahuhulog sa mga kamay ng mga sakam na bastardo. Siyempre, hindi pa siya ganoon katanda para mamatay. Salamat sa kanyang mataas na antas ng lakas, marami pa siyang natitirang oras kaysa sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang pag-iisip sa kinabukasan ng kaharian ay nagpapabigat sa kanya, pakiramdam niya ay hihinto ang kanyang paghinga sa anumang sandali. Inisip na rin niyang gumawa ng mapagpasyang hakbang para ubusin silang lahat. O naisip din niyang maging hari na lang ng bansang ito. Nagtataglay siya ng kapangyarihan para gawin iyon. Posibleng-posible kung nanaisin niya. Ang problema ay wala siyang determinasyon para gawin ito. Nakakapagod na. Si Marquis Gideon ay hindi kailanman nagnasa ng kapangyarihan sa simula pa lang. Napadpad lamang siya rito dahil sinundan niya si Julian. Ngayon, siya ay isa na lamang hangkag na tao, matapos mawala ang kanyang Panginoon at kasabay nito, ang kanyang determinasyon. Maging ang kapangyarihang hawak niya ay mas malapit sa isang pabigat na dinadala lamang para mabuhay, kaysa sa isang nagmula sa paninindigan. Mula ng araw na mamatay si Julian, ang kanyang oras ay huminto na. Inyong kamahalan, ano ang gagawin ko ngayon? Ngunit alam niya na para lamang sa kaligtasan ng kanyang pamilya at sa kinabukasan ng kaharian, kailangan niyang gumawa ng desisyon sa huli. At alam din niya na ang gayong pagpili ay tiyak na magdadala ng isang unos ng damanak na dugo sa kahariang ito. Huwag muna kaunti na lang humanap tayo ng ibang paraan. Ang walang siglang si Marquis Gideon ay nagtiis araw-araw, ipinagpapaliban ang kanyang desisyon. Inaalala ang mga maluwalhating araw na ginugol kasama si Julian. Nabuhay siya ng maraming taon sa pighati, kumakapit lamang sa mga alaala ng nakaraan. Nang isang araw, biglang binisita ni Ghislaine si Marquis Gideon at sinabi sa kanya ang isang bagay na ganap na hindi inaasahan. Na si Julian ay may naiwan palang anak.
Sinasabi mo bang ang taong iyon ay narito? Sinasabi ko sa iyo, iyon ang totoo. Inaakyat ni Marky Gideon ang landas sa bundok, sumusunod kay Ghislaine. Pabalik-balik niyang tiningnan si Ghislaine, hindi maalis ang hitsura ng kawalang paniniwala. Hindi sa nagdududa ako sa kanya, pero parang hindi pa rin totoo. Hay nako, tingnan mo ang mga mata mo, parang nagdududa ka pa rin sa kanya. Walang masabi si Marky Gideon. Dahil talagang nagdududa siya kay Ghislaine ngayon. Ang pagbabalik ni Ghislaine ay niyanig ang buong kontinente. Ang ilan ay nagdiwang, habang ang iba ay nanginig sa takot. Totoo ito lalo na sa mga nakakaalam ng kanyang napakalaking kapangyarihan at hindi mahulang kilos. Gayunpaman, si Marky Gideon ay tunay na masaya. Si Ghislaine ay isang kaibigan na tunay na pinahalagahan ng kanyang Panginoon, at isang kasama sa labanan na nakipaglaban kasama niya sa isang mahabang digmaan. Kaya, mas pipiliin niyang maniwala kung kaya niya. Ngunit napaka-absurdo nito kaya talagang mahirap paniwalaan. Gayunpaman, dahil hindi rin niya ito pwedeng baliwalain ng tuluyan, sumunod si Marky Gideon kay Ghislaine ng ganito. Dahil sa biglaang pangyayari, hindi mabilang na mga katanungan ang naghalo-halo sa kanyang isipan. Bakit walang nagsabi sa akin sa loob ng lahat ng panahong ito? Ako lang ang tanging nakakaalam. Dahil panahon iyon ng digmaan, itinago ko muna ito kung sakali, ngunit nawala ako ng ilang sandali, kaya hindi nila ako nahanap agad. Kung gayon, sino ang kasama ninyo noon? Sekreto iyon. Habang mas marami siyang naririnig, lalong lumalalim ang kanyang hinala. Gayunpaman, parang masyadong nakakabahala na bumalik na lang basta-basta. Sumunod kay Ghislaine ng tulala, maingat siyang nagtanong na parang may pumasok lang sa isip niya. Pero mayroon ba kayong anumang ebidensya? Pagkatapos ng lahat, siya ay inapo ng pamilya ng hari para makumbinsi ang iba. Sabi mo kilala mo na si Julian mula nung bata pa siya. Opo, totoo iyon. Madalas ko siyang makita hanggang sa pumunta siya sa tower ng mag-isa. Kung gayon, makakaramdam ka na lang sa pagtingin sa kanya. Mapapaisip ka na, wow, hindi nga talaga nagbubukid ang dugo. Blood really does not lie, hold water. Sinasabi ko sa iyo, ako ang magpapatunay para sa iyo. Nabalitaan ko na ayaw ninyong maging guarantor. Totoo iyon, pero gusto ko kapag may ibang gumagawa nito para sa akin. Hindi, ang ibig kong sabihin ay gusto ko ang pakiramdam na pinagkakatiwalaan ako. Wala na lang isinagot si Marky Gideon sa kakatwang rason na iyon. Naging medyo awkward ang atmosfera. Muling nagsalita si Ghislaine ng may pagmamadali. Ibig sabihin, ang bagay na ito ay ganoon kasigurado. Sapat na para ako mismo ang magpatunay. Sige. Sa huli, nangangahulugan itong wala talagang ebidensya. Nagpatuloy sa pagbubuntong hininga si Marky Gideon habang sumusunod kay Ghislaine. At sa wakas, dumating sila sa isang maliit na nayon. Nang biglang, pumasok ang mga hindi pamilyar na maharlika at sundalo, agad na naging matigas ang atmosfera sa nayon. Hinalugog ng mga sundalo ang bawat bahay, tinitipon ng mga tao at kinaladkad sila palabas. Maging ang mga batang lalaki at babae na gumagawa ng mababang trabaho ay hindi nakaligtas. Maya-maya, ang lahat ay nagpatira pa sa harap ni Ghislaine at Marky Gideon. Hindi alam kung bakit, at hindi nangangahas na kahit huminga man lang ng malakas. Tiningnan ni Marky Gideon si Ghislaine. Nagkibit-balikat lamang si Ghislaine at ngumiti ng maliwanag. Bumantong hininga muli, nagsalita si Marky Gideon sa isang mababang boses. Lahat kayo, tumayo at ipakita ang inyong mga mukha sa akin. Tumayo ang mga taga-nayon at maingat na itinaas ang kanilang mga ulo. Dahil hindi sila marami, mabilis na nasuri ni Marky Gideon ang kanilang mga mukha. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay tumigil sa isang batang lalaki. Nang inig si Marky Gideon na tila nakaranas ng isang matinding gulat. Ang mukha ng bata ay pamilyar na pamilyar. Tila ba naglakbay siya pabalik sa nakaraan, o marahil ay muling nabuhay. Ang batang Julian ay nakatayo doon. Noong una niyang narinig ang mga salita ni Ghislaine, akala niya ay walang katuturan ito. Pinagsikapan niyang sugpuin ang kanyang mga duda, sa takot na baka umasa lang siya at mabaigo sa huli. Ngunit ngayon hindi na niya ito maitatanggi. Tanging nanginginig na paghinga lamang ang lumabas sa mga labi ni Marky Gideon. Bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata bago pa niya ito mapigilan.
Napatisod na tila nawala ng lakas ang mga binti, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bata. Isang hakbang, at isa pa. Matapos maglakad ng may ganitong kahirapan, si Marky Gideon ay bumagsak sa kanyang mga tuhod sa harap ng bata at humikbi ng hindi mapigilan. Inyong kamahalan. Sa hiyaw na iyon, ang mga kabalyero at sundalong nakatayo sa likuran niya ay sabay-sabay ding lumuhod. Isang mabigat at solemneng tunog ang umalingaw-ngaw ng sunod-sunod sa lupang kalsada ng nayon. Tiningnan ng bata ang sitwasyon ng may pagkalito, dahil hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Instintibong hinawakan ng bata ng mahigpit ang kamay ng batang babae at humakbang pabalik. Isa itong instintibong kilos, determinadong protektahan siya sa anumang paraan, anuman ang mangyari. Humakbang pasulong si Ghislaine at nagsalita kay Marky Gideon. Maniniwala ka na ba sa akin ngayon? Naglabas ng nanginginig na paghinga si Marky Gideon at paulit-ulit na tumango. Siyempre, siguradong naniniwala ako sa iyo. Anong gagawin mo? Dadalhin mo ba siya sa kaharian ng Tyrian? O ako na ang magdadala sa kanya sa aming kaharian? Dapat ko siyang i-escort. Siya ang taong balang araw ay magiging hari ng aming kaharian. Si Marky Gideon ay tapat. Nabuhay siya sa isang matinding kawalan matapos mawala si Julian. Hindi na niya alam kung para saan pa mabubuhay o kung ano ang gagawin. Ngunit hindi ngayon. Dahil nahanap na niya ang tunay na tagapagmana ng kaharian at ang Panginoon kung kanino niya iaalay ang kanyang buong buhay. Gumawa ng resolusyon si Marky Gideon. Iluluklok ko ang taong ito sa trono ng walang palamya. Kahit na mga hulugan ito ng pagpatay sa bawat isa sa mga sasalungat sa kanya. Ang kanyang mga mata, na sa wakas ay nabawi ang determinasyong mabuhay, ay nagninanga sa apoy. Nang makita ito, tumango si Ghislaine. Alam na alam niya ang katapatan na taglay ni Marky Gideon. Gayunpaman, ang pagkuha lamang sa batang lalaki ay hindi sapat. Ibinahagi ni Ghislaine ang bata at sinabing, isama na rin natin ang batang iyan. Opo, dahil mukhang kaibigan siya, isama na natin siya, kahit bilang katulong na lang muna. Siya ang bata na magiging kabiyak niya. Anak din siya ng dati kong kaibigan na nagligtas sa mundo. Kasama ko. Orihinal na napagdesisyonan na ikasal siya sa anak ni Julian. Nakatadhana na ito. Tawagin na lang natin itong tadhana. Siyempre, isa itong kasinungalingan. Ngunit itinuloy ito ni Ghislaine nang walang anumang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang iyon ay hindi mapaghihiwalay. Kung sa pilitan silang paghihiwalayin, baka masaksihan natin ang pagsilang ng isang bagong Demon King. Ang naninigas na si Marky Gideon ay nagkaroon ng problemadong ekspresyon. Paano niya matatanggap ang isang bata sa bundok na hindi kilala ang pagkakakilanlan bilang kabiyak ng hari? Gayunpaman, mas mabilis ang sumunod na mga salita ni Ghislaine. Bilang kapalit, ako ang magiging godfather ng batang iyan. Sa madaling salita, nangangahulugan itong isa na siyang miyembro ng Rotanya Royal Family. Hindi ba sapat na iyon? Nagulat si Marky Gideon sa mga salitang ito. Kung si Ghislaine ang magiging godfather niya, ang katayuan sa lipunan ay hindi na magiging isyu. Hindi, sa kabaligtaran, lahat ng mga hari sa kontinente ay kailangang maging maingat sa batang babaeng iyon. Dahil kung magalit man nila siya ng kaunti, si Ghislaine at ang kaharian ng Rotanya ay kikilos. Nagtanong si Marky Gideon ng may hitsura ng hindi paniniwala. Talaga bang ganoon? Oo, ang kaharian ng Rotanya at ako ay hindi magtitipid sa anumang pagsisikap para protektahan ang dalawang batang iyan. Seryoso si Ghislaine. Iyon ang tanging bagay na kailangang gawin. Ang mundong ito ay may utang sa 2 taong iyon. Kung wala sila, hindi sana naiwasan ng mundo ang pagkawasak. Kaya naman, anuman ang ialok ng mundo, walang dapat magturing na ito ay isang pagsasayang. Sa kasiguraduhan ni Ghislaine, mabilis na nagbago ang pananaw ni Marky Gideon, ngumiti ng malawak, at nagsabi, naiintindihan ko, paglilingkuran ko kayo ng buong puso. Madalas akong bibisita, ngunit kung sakaling kailanganin, magpapadala ako ng mga superhuman, kabalyero, at salamangkero ng kaharian upang protektahan ang dalawa sa kanila. Iyan mismo ang gusto ko. Si Marky Gideon ang pinakamataas na pinuno ng kaharian ng Tyrian. Kaya naman, wala talagang problema sa pagprotekta sa dalawa. Bukod pa rito, kasama si Ghislaine sa likod nila, sino ang mga ngahas na saktan sila. Gayunpaman, kung ang buong puwersa ng Rotanya ay darating,
ang pagluklok sa bata sa trono ay magiging mas madali. Wala siyang masamang motibo, kaya walang dahilan para tumutol. Ang mga taga-nayon na nakarinig sa usapan nina Ghislaine at Marquis Gideon ay namutla. Trinato nila ang bata at batang babae ng napakalupit sa loob ng lahat ng panahong ito. Ngunit ang isiping sila pala ay mga bata na may napakataas na katayuan. Lahat ay tumingin ng may kaba at nagpatira pa sa harap ng dalawa. Isa itong pagtatangka na iligtas ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, hindi pinansin ng batang lalaki at babae ang mga taga-nayon. May mga mata pa ring mapagbantay, dahan-dahan lamang silang umatras ng kaunti. Nang makita ito, dahan-daang lumapit si Ghislaine. Sinubukan muling umatras ng batang lalaki. Ngunit pinigilan siya ng batang babae. Ang mga mata ng batang babae ay tumingin kay Ghislaine. Kakaiba ito. Kahit na ngayon ko palang nakikita ang taong ito, isang bahagi ng aking puso ang nakakaramdam ng kakaibang init. Kasabay nito, isang hindi maipaliwanag na pangungulila at kagalakan ang bumuhos sa akin. Na parang isa silang mahalagang kaibigan na matagal ko nang kilala. Ganoon din ang nararamdaman ng batang lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na lang niya basta makuha ang batang babae at tumakbo agad. Sa huli, maingat na ibinuko ng batang babae ang kanyang bibig. Sino po kayo, Ginoo? Nanatiling tahimik si Ghislaine ng sandali, nakatitig sa dalawang figure na kamukha ni Julian at Denham. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumuhad para mapantayan ang kanilang tingin. Ako ay, huminto ang kanyang boses. Iniabot niya ang kanyang kamay na tila nag-aalinlangan ng sandali, pagkatapos ay maingat na niyakap silang dalawa. Na tila ba humaharap siya sa isang kayamanang sa wakas ay nakuha matapos ang isang mahabang paglalakbay, matapos mawalan at mawalan ng hindi mabilang na beses. Maya-maya, isang mababang boses, na hindi mapigilan ang kanyang emosyon, ang lumabas. Ako ay inyong kaibigan. Ipinikit ni Ghislaine ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga labi, nananatili ang kagalakan ng sa wakas ay muling pagkikita sa dalawa. Nagbalik siya sa nakaraan para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. At binago rin niya ang nakatakdang kinabukasan. Kaya, pakiusap, mula ngayon sana maging masaya ang lahat. Umuuga ang karwahe habang bumabagta sa bako-bakong daan. Sa loob, tahimik na nakatitig sa labas ng bintana ang batang babae. Nabalitaan niya na sila pala ay mga anak ng ilang maharlikang tao. Hindi siya lubos na makapaniwala, ngunit wala siyang choice kundi maniwala. Kung hindi, walang paraan para tretuhin nila ang mga ulilang tulad niya ng may ganoong paggalang. Gayunpaman, hindi yun ang dahilan kung bakit naniwala ang batang babae. Kundi ang lalaking nangakong magiging godfather niya. Ang emosyong umusbong ng malalim sa kanyang puso nang walang dahilan sa sandaling hinarap niya ito. Nagtiwala lamang siya sa mainit at nangungulilang pakiramdam na iyon. Ang batang lalaki rin ay hindi itinulak palayo ang lalaki sa katulad na dahilan. Sa anumang paraan, basta't kasama niya ang batang babae, hindi mahalaga kung saan sila manunuluyan. Ang simpleng katotohanan na maaari na nilang lisanin ang kahabag-habag na nayong iyon ay sapat na para gamaan ang kanilang loob. At kaya, ang dalawa sa kanila ay sumakay sa mar-ingle na karwahe patungo sa kaharian ng Ferian. Nakatitig sa labas ng bintana ang batang babae, patuloy na nanamnam sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na iyon. Pagkatapos, biglang may naisip siya, at nagsalita. Ano ang nangyayari pagkatapos mamatay ng isang tao? Nag-isip ng sandali ang batang lalaki, pagkatapos ay sumagot ng matabang. Hindi ko alam, hindi pa naman ako namamatay. Nabalitaan ko na may usap-usapan tungkol sa muling pagkabuhay, reborn. Kung gayon, sa susunod din. Huminto ang batang lalaki sa gitna ng pangungusap at itinikom ang bibig. Ang mga salitang, gusto kitang makitang muli, ay umusbong sa kanyang lalamunan, ngunit nilunok niya ito, pakiramdam ay hindi maipaliwanag na nahihiya. Doon na iyon, tahimik na iniabot ng batang babae ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ng batang lalaki. Mabilis na lumingon palayo ang batang lalaki para itago ang kanyang namumulang mukha. Gayunpaman, hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ng kaunti ang kanyang hawak. Habang pinapanood ito, banayad na ngumiti ang batang babae. Pagkatapos, sa isang banayad ngunit kumpiyansadong boses, sinabi niya, "Kung muli akong mabubuhay," mas hinigpitan din ng batang babae ang kanyang hawak. "Lagi tayong magkikitang muli."
Sa mga salitang iyon, dahan daw ang lumingon ang tingin ng batang lalaki sa batang babae. Parang isang taong sa wakas ay nahanap na ang lugar na kinabibilangan niya, gaano man siya katagal naggala. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Minsan, may mga bagay na naipararating ng walang mga salita. Habang mahigpit na hawak ang kamay ng isa't isa, ang batang lalaki at ang batang babae na nakatingin sa isa't isa ay mukhang mas masaya kaysa kaninuman sa buong mundo. Abangan!